Maglalakad tayo pataas at pababa sa maliit na sapa na ito na punong-puno ng mga buwaya. Uy, tingnan mo yung mga maliliit na isda doon. May isda dito. Ano kaya yon? Parang rainbow fish. May buwaya mga 10 talampakan mula doon. Tara na. Grabe, may nakuha tayo. Pinakamalaking gurami na nahuli ko ito. Parang may axolotl ako nakita. Nahuli ko siya. Tingnan mo yung pulang ulang sa labas. Ang daming isda sa loob. Isa pa. May nakuha tayo. Wow! Nakuha ko na. Kumusta BFP Nation? Welcome sa panibagong video mga tol. Ngayon, mag-explore tayo sa maliit na sapa na maraming buwaya at astig na isda. Naghahanap tayo ng isang astig na bagay na matagal na nating hindi nahuhuli para sa aquarium ko. Bumalik tayo sa lugar na 2 beses pa lang napuntahan. Pero maraming isda doon. Pero may isang bagay na wala pa tayong nahuhuli nito sa ibang lugar dati. Ang axolotl. Mailap sila. Laging binebenta sa pet store at paborito ng marami. Nahuli na rin natin sila dito noon. Nagsimula ang lahat ilang buwan ang nakalipas na makilala kong isang subscriber at ipinakita niya talaga sa akin ang isang litrato. Sabi niya, "Uy, nahuli ko ito sa Florida Everglades. Hindi ko alam kung ano ito." Nakilala kong isang subscriber. Hoy Luis, kumusta kayo? Ipakita sa kanilang nahuli mo. Diyos ko. Kamuha talaga ito ng axolotl. Parang kalahating isda, kalahating butiki. Binigay niya sa akin ang lugar, kaya pumunta ako at nahuli namin ang isa. Talagang parang kalahating isda, kalahating butike. Wala talaga akong alam kung ano yon. Sabi ko, imposibleng axolotl. Pero nahuli ko isa sa Everglades. Sabi nyo, salamander larva pala ito. At ganon din ang axolotl. Larvae ng salamander. Kaya balang araw, magiging salamander din sila. At nahuli na rin namin sila dito dati. 2 o 3 na siguro ang nahuli namin noon. Pero hindi namin sila inalagaan ng matagal para makita kung ano talaga ang magiging itsura nila. Alam mo yon, anong klaseng salamander ba sila? Kaya bumalik kami ngayon at may dala kaming lambat. May dala rin kaming fish trap. Hindi pa kami nakapaglagay ng fish trap dito dati. Sinusubukan namin ngayon ng kakaibang paraan para makahuli ng axolotl. At maglalakad kami pataas at pababa sa maliit na sapa na ito na punong-puno ng mga buwaya, ahas, bobcat, pantera, oso at mga buwaya. Lahat ng mga bagay na ayaw mong pakialaman ay nandito, okay? Nasa gitna tayo ng Everglades. Medyo delikado, pero sulit naman kapag nahuli natin ang mga isdang ito. May mga astig na bagay dito. Alam mo, may mga gurami. May mga astig na ulang, mga kakaibang siklid. Nakakita na kami dito ng malalaking snakehead dati. Kaya hindi mo talaga alam kung ano ang mahuhuli mo. Mag-explore pa tayo ngayon mga tol, para makita kung ano ang mahahanap natin. Pero ang pinakahanap natin ay mga axolotl. Kukuha rin ako ng ilang gurami. Gustong-gusto ko talaga ang mga yon. At kung makahuli tayo ng isa sa mga kakaibang mukhang kalahating butiki, kalahating isda nito, may aquarium na tayong nakahanda para dito. Okay, may maliit tayong setup at dadalhin natin ito pabalik para ilagay doon at makita kung ano talaga ito kapag lumaki. Siguradong magiging masaya ito mga tol. Kaya manatili lang kayo dyan. Mag-explore pa tayo dito at tingnan kung ano pa mahahanap. Pupunta tayo sa banda rito, sa pinakamalalim na parte. Kakadating lang natin at may nakita tayong malaking pagong. Kaya di ko alam kung ano yon. Sa totoo lang tol, kaunti pang pababa sa sapang ito nung una tayo dito. Tapos nakakita kami ng malaking buwaya. Siguro mga 10 talampakan ng haba. Malaking buhaya yon. At parang dito mismo siya kung saan tayo nakatayo ngayon. Kaya kailangan nating mag-ingat. Pero alam mo, sa tingin ko, mas malaki ang gantimpala kaysa sa panganib, sa personal kong opinyon. Kaya kailangan lang talaga nating mag-ingat. Tara dito, ikot tayo gamit ang lambat. Tingnan natin kung anong mahuli natin. Dito sa spot na to. Tignan mo lahat ng maliliit na isda dyan. Ano yon? May nakuha ako? Wala, ang liit nila. Astig ng creek na to, parang Amazon, parang nasa gubat. Ang daming maliliit na isda. Ayan yung malaking pagong. Ang laki niya. Nandyan lang siya sa baba. Helen? May nakita akong gurami sa ibabaw, pero malayo siya, ang saya. Kailangan nating makahuli ng isa. May pagong sa baba, di ko alam anong klase, pero susubukan kong hulihin gamit ang lambat. Halika kaibigan, Diyos ko, tignan mo. Ang laki niya. Diyos ko, ang laki ng pagong na to. Ang ganda niya, parang may pulang shell. Kumusta kaibigan? Sige, hindi ito ang hinahanap natin, pero kukunin na rin natin siya. Astig siya, pero hindi ito ang hinahanap natin. Hindi natin siya iuwi dahil baka bawal. Kaya ibabalik na lang siya. Ang dami nila, isang grupo ng gurami. Kailangan ko silang dahan-dahang lapitan. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Diyos ko, sa tingin ko, nakuha ko siya. Nakuha ko ba siya? Ang daming isda, pero mga moli lang pala. Hindi gurami gaya ng akala ko. May halong iba,
Pero ligaw na molly lang to. May ulang din dito, titingnan ko. Hindi ko napansin tong maliit na ulang. Ang dami na nating nahuhuli, pangalawang salok pa lang. Maraming molly. Akala ko gurami ulit. Ibabalik lang natin sila. Ayaw natin sa kanila. Dito siguradong ilalagay natin ang fish trap, pero maghuhuli muna tayo gamit ang lambat. Tingnan natin kung anong mahuhuli natin. Pero sa huli, dito ko talaga ilalagay ang fish trap ko. Sa tingin ko, ito ang perpektong lugar para dito. Oh, nakakakilig to mga tol. Tara, tuloy lang tayo. Lulubog na ako. Tingnan mo, mabaho pala rito. Aray. Medyo mabaho dito. Gusto kong mga gilid na to, kasi dito nagtatago ang isda at axolotl. Medyo nadidistract ako. Habang si Bangbang o Ray Axolotl ang gusto ko rin ng guramis. Sana makakuha kami ng pareho. Ayos yun. Nulubog na talaga ako. Diyos ko, hindi ako makagalaw. Ang daming isda roon. Tingnan natin kung makakalapit ako. Aray! Diyos ko. Jesus, sige. Madumi na talaga ako. Aalis na ako. Babalik tayo dito. Ngayon, naglakbay tayo pabalik sa direksyon ng Sapa. Malapit sa nakita nating malaking buhaya. Kaya parang talo pa rin tayo kahit anong gawin. Oo? Uy, ano yun? May isa pang ulang? Tingnan mo to. Uy, tingnan mo yung kulay niya. Parang medyo berde siya. Kita mo yon? May kakaibang kulay na morph siya. Sabi ko naman sa'yo, nakakakuha tayo ng mga astig na ulang dito. Alam mo, simula ngayon, itatabi na natin lahat ng ulang na mahuli natin. Tingnan natin kung ilan ang makukuha natin. Nakuha na natin ang unang itatabi. Isang normal na ulang lang. Pero, nagsisimula na tayo. Ayan na siya. Uwi na natin siya. Sigurado akong napapansin nyo kung gaano kainit dito sa Florida. 5 minuto pa lang, basang-basa na ako sa pawis. Hingal na hingal na. Ay, Diyos ko. Bakit ako masyadong nag-iisip? Ano yon? Grabe, may isda dito. Parang isang uri ng cichlid o kung anuman. Mukha siyang jewel cichlid pero mas astig. Parang maliit na cichlid na itsura. Wow, may asul siyang mga mata. Parang ako lang. Tignan mo rin ang buntot niya. Mahaba ang buntot niya. Uy, kalma lang. Tingnan mo ang buntot na to, ang ganda. Mag-comment kung alam mo anong isda yan. Ilalagay ko siya sa cichlid pond. Ang ganda ng cichlid na yan. Ayan na siya. Hindi ito ang hinahanap natin, pero hindi rin natin alam na nandito sila. Kaya puro astig na mga huli ang nahuli natin. Ay, grabe. Sino yon? Ulang? Kinurot lang pa ako. Nakita mo ba? Malaki siya. Nakatago siya sa putik. Kinagat o kinurot niya ako, di ko alam. Malalaki ang sipit niya. Salamat. Ilalagay na kita sa timba. Sana may sapatos ako. Ang sakit nun. Ay, grabe. Ay, naku. May water bag din dito. Bakit ba ako nakapaa sa ganito? Tingnan mo yan. Water bag yan. Sige, kapag kinagat ako ng isa niyan, kapag nakagat ako ng water bag, dito na matatapos ang video. Diyos ko, lumulubog na naman ako. Ang ganda ng lambat nila. Isa na namang ulang. Pangatlo na yan. Alam niyo mga pare, nagpasya kaming ilagay ang fish trap sa taas kung saan nahuli ang pagong dahil maraming isda doon. Di gaya sa mababaw na baba. Sobrang excited na ako rito. Tulad ng sinabi ko, hindi pa kami naglagay ng fish trap dito. Pero baka makahuli tayo ng sobrang astig na yon. Naalala ko na dapat kalahati ng trap nakalabas sa tubig. Kasi parehong umahon, huminga ang gouramis at axolotls. Kaya kapag lubog ito, malulunod sila. Siguro kung kalahati lang ang nakalubog, ayos na. Nakaset na ang fish trap, mga tol. Pero magnenet pa tayo ng konti ngayon. Pero tingin ko ito talaga ang magiging susi ng tagumpay natin ngayon. At oo, sana makahuli tayo ng isa sa mga mailap na kalahating isda, kalahating tubig na axolotl. Tara na. Kalahating isda, kalahating tubig. Kalahating isda, kalahating... Ano yon? Butiki? Butiki. Kalahating isda, kalahating butiki. Axel, Diyos ko. Oo, ramdam ko ng init mga pare. Sige, pupunta na ako sa Munting Look. Delikado. Pero doon siguro makikita ang mga gurami at mga maliliit na axolotl. Diyos ko, tingnan mo. Tingnan mo yung mga isda, gurami nga. Papasok na ako. Nandito lang tayo kanina. Diyos ko. Pare, sila nga. Ang hirap. Ang kapal talaga dito sa likod. Maganda yung lambat na yon. May snakehead din. At may hayop din. Tara. Diyos ko. May nakuha tayo. Hindi ako makapaniwala pare. Ang laki nito. Tingnan mo to. Grabe. Ang dami nila doon sa likod. Ang laki niya. Kasing laki talaga ng kamay ko, mga tol. Nakikita niyo ba yon? Ito na ang pinakamalaking gurami na nahuli ko. Sa tingin ko, 3 spot o blue gurami ito. Astig ang isdang to, labyrinth fish sila,
at umahon para huminga ng oxygen. Kaya kalahati ng fish trap natin nasa labas ng tubig. Maraming isda sa likod. Narinig ko pa na may snakehead din. Tingnan mo. Nakakatuwa kasi parang matanda na siya. Kaya mas maputla na ang kulay. Ang astig. Panurin mo, ahon siya para huminga. Ayan na siya, sabi ko na eh. Nakita mo? Babalik ako sa maliit na cove na yon. Honey hole talaga. Tingnan natin kung anong mahuli pa doon. Ang daming isda. Maglalambat ulit ako sa ilalim ng ledge na ito. Ano to? Isa na namang ulang. Pang-apat na natin to, di ba? Ang dami talaga dito. Wala pa tayong pulang ulang, pero nakahuli tayo ng ganyan dito dati. Si Helen sa likod ng kamera ang nakahuli nito. At Janet ang ipinangalan namin sa kanya. Baka makahuli tayo ng parang pinsan ni Janet. Michael, kapatid niyang lalaki. Michael, sige, papasok na siya sa timba. Nakuha mo ba Anong nakuha? Janet and Michael Jackson? Sige, nakikita ko na. Tingnan mo siya, grabe. Lahat sila nandoon sa likod, ang daming isda. Kung may lambat lang akong may hawakan. Totoo ba to? Sa totoo lang, ayokong pumasok sa tubig na to. May buhaya mga 10 talampakan lang mula rito. Upo na lang tayo dito at magtatago ako sa damo. Tama ba? Heto na. Tingnan mo silang lahat. Ang daming isda. Heto na sila. Heto na sila. Hindi, sa tingin ko natamaan ko siya. Oo. Hindi ko alam, ano to? Kukunin ko sila. May ulang pa. Ano yun? Parang rainbow fish ang kulay niya. Hindi yan ang nakita ko. Hinahabol ko yung gurami. Ano ba yan mga pare? Parang pula, dilaw, asul, berde, kahel. Hindi pa ako nakahuli ng ganun dati. Ang astig nun. At meron pa tayo nito, isa pang ulang. Aray. Tinurot niya ako. Ibabalik na kita, ayaw ka namin. Di ko alam na may ganyan dito. Di ko pa nakita yun dati. Sige pare, bigyan mo ako ng tubig. Parang 110 degrees ang init. Oy! Paki-like naman ang video na ito. 1,000,000 likes. 1,000,000 likes, tapos mapupost kami ng bagong video. Tingnan nyo to mga pare. Sa kabila ng maliit na sapa na to, may mga maliliit na naipong tubig, parang maliliit na puddles. At may mga isda talaga doon. Nakikita ko yung mga maliliit na alon. Tingnan natin. Baka mahuli ko pa ng kamay kung makakita ako. Tingnan nyo to. Tingnan mo, parang may maliit sa ibabaw ng malaki. 2 apple snail yan. May malaking puddle dito. Hindi nga. Sandali, halika dito. Saan na yun? Nakakita ko lang. Parang butike pero nasa tubig. Ano yun? Ah, insekto sa tubig. Hindi yun ang nakita ko. Sabihin mo kung may nakita kang gumagalaw. Parang may nakita kong aksolol. Saan na yun? Ang liit niya. Helen, dito. Yun ba yun? Diyos ko, ayun siya. Nasa ilalim siya ng troso. Tignan niyo to guys. Bubuhatin natin tong troso. Diyos ko, ayun siya. Halika dito, buddy. Halika dito. Sa tingin ko nakuha ko siya. Diyos ko, tignan niyo to. Sanggol pa siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaliit. Ang lupit guys, may nakuha tayo. Di ko inakala na doon ako kukuha pare. Pero may punto. Kailangan nila ng lupa at mababaw na tubig. Pag naging salamander na, aayat sila sa lupa at ayos na. Ilalagay natin siya sa timba guys. Siguradong iuwi natin siya. May nakuha tayo guys. Mag-like kayo dyan sa baba. Grabe, nagawa natin. Anong ipapangalan natin sa kanya guys? Mag-comment kayo sa baba. Sobrang liit pa niya. Sa tingin ko, ito na yung pinakamaliit na nakita ko. Baka nagtatanong kayo kung ano na nangyari sa mga naunang aksolotl. Ngayon, pagkatapos kong malaman na kailangan nila ng kalahating lupa at kalahating tubig, nilagay ko sila sa mini pond ko kasi yon ang perfect na tirahan para sa kanila. Kaya kahit anong nasa tubig, pwedeng umakyat sa lupa. Nilagay ko sila doon, ilang buwan silang nandoon tapos biglang nawala. Pakiramdam ko naging salamander sila at umalis. Astig, di ba? Gagawin din natin ito sa maliit na to at titignan kung pwede siyang maging isa sa mga butike. Pagod na ako. Magpapahinga muna tayo bago tingnan ng fish trap. Sana may mahuli tayong astig na mga huli. Maganda agad simula natin. May gurami na tayo. May nakuha tayong astig na shiklid. May isa tayong maliit na axolotl. Kaya maghihintay tayo ng mga 1 oras o 2. Babalik tayo. Titingnan natin ang fish trap doon at tingnan natin kung ano ang nahuli natin, mga tol. Mag-like kayo dyan sa baba para sa swerte. At oo, magkikita tayo mamaya. Sige mga tol. 2 oras nang lumipas at nandito tayo ulit sa Florida Everglades para tingnan ang fish trap. Nandyan pa rin. Hindi tinangay ng buhaya. Magandang senyales ito. Nakabitin pa rin siya sa labas ng tubig. Kaya dapat buhay pa ang axolotl o gurami na mahuhuli natin. Walang mamamatay. Kaya sobrang excited ako mga tol. Tara, baba tayo doon. Hilahin natin pataas at tingnan natin kung ano ang mga nahuli natin. Eto na, may bago tayong timba dito.
Lahat ng nahuli natin dati ay nasa isa pang timba na may air aerator. Grabe, tingnan mo yan. Tingnan mo yung pulang ulang sa labas ng trap. Nasa labas pa siya ng trap na yon. Heto, kukunin ko siya. Mukhang nakuha ko na siya. Aray, kinurot niya ako. Tingnan mo. Pare, nahuli natin si Michael sa labas. Hindi ko alam gaano kalakas ang silaw pero siya yon. Kita mo ba yan sa trap? May dalawang higanting gurami na umaahon para huminga. Mukhang punong-puno ang trap. Yumilipad ang timba ko palayo. Pare, ang daming isda sa trap at timba. Boom! Michael, nakuha natin siya. Sige, kunin na ang trap at tingnan ang uli. Grabe, tingnan mo ang daming isda. Tingnan mo kung paano lumalaylay ang dami sa loob. Sandali, isa pang pulang ulang. Isa na namang gurami. Tara na pare, ang daming isda rito pare. Nasa kanal tayo ngayon. Gusto kong kalahating nakalubog ang trap sa tubig kasi pakiramdam ko marami silang laman at ayokong may mamatay. Ano to? Nagbibiro ka ba? Jack Dempsey yan. Di ko rin alam na nandito sila. Malaki ito. Nakahuli ako ng ganito kalaki nung isang araw, kaya marami talaga sila dito. Grabe silang dumami. May dalawang malalaking gurami. Hindi ako makapaniwala. Tingnan nyo ang taba ng gintong isa. Isang ginto, isang asul. Ang ganda mga pare. Ang lakas kumain ng isa. Puno ng huli ang spot na to. Isa na naman ba yan? Parang isa na namang Jack Dempsey mga pare. Isang crawfish. Tingnan nyo to. Kakakuha ko lang, tingnan nyo. Dalawa pang maliliit na baby, grabe. Ang daming crawfish. Tingnan nyo, parang 10 agad doon. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Karaming crawfish sa buong buhay ko. Oo, Jack Dempsey na naman yan mga pare. Hindi ko alam na nandito sila. Ano pa kaya? Oo, sabihin nyo kung nakikita nyo. Nasa kanto siya, mutant, kalahating isda, kalahating butiki. Maliit na axolotl, pero mas malaki kaysa sa nahuli kanina. Pinakamalaking na nakita ko, mukhang salamander na at mas mukha ng butiki sa ulo. Hindi talaga siya mukhang normal na axolotl. Pero ang cute niya. Tignan mo kung gaano siya kaganda. Tignan mo siya dyan. Pag nilagay natin siya sa tubig, makikita mo yung hasang niya. Ang astig, tignan mo. Lumalabas yung mga hasang nila. Grabe. Umina siya dyan, ang cute niya talaga. Siguradong iuwi natin siya. Ang astig, mga tol, gumana ang bitag na to. May mga ulang pa at isa pa tayong nakuha. Ano yun? Ano yan? May mga isda na kakaibang itsura doon. Kunin ko na agad itong ulang. Wow, ang laki nitong isa. Ayokong maipit ng sipit niyan. Sige, ilalagay kita sa timba. Huwag mong hawakan ng axolotl. Hindi ko alam ang gagawin mga tol. Ang daming isda. May nakuha tayong jewel cichlid. Ibabalik natin siya. Astig siya. Parang nahuli ko na ito dati. Pero ngayon, mas malaki talaga. Tignan mo. Hindi ko alam kung anong isda to. Pero pamilyar ang hugis at itsura. Sige, ilalagay ko na sa bangka. Tulungan niyo rin akong tukuyin kung ano yan. Uy, tignan niyo ito. Tignan niyo itong maliit na baby pleko. Ang cute. Matagal na akong walang ganito kaliit. Pare, itong bitag, tingnan mo dami ng ulang dito. Grabe, di ako makapaniwala. May malaki pa dito. Buhaya yan. Papunta ba siya dito? Parang nakikita ko siya, papunta na rito. Bilisan natin alisin ang mga isda sa bitag dahil may buhayang papalapit. Balik na tayo. Lagi tayong nakakakuha ng maraming isda sa bitag tulad na yon. Tingnan mo, puno ng isda ang balde. 2 dambuhalang pulang ulang, 1 milyong normal na ulang, 1 axolotl, 2 Jack Dempsey, at 2 malalaking gurami. Ang lupit nun mga tol. Uuwi na kami. Kung gusto nyo pa ng video, mag-comment lang kayo. Sa ngayon, uuwi muna kami at ilalagay ang lahat ng mga itatabi namin sa kanilang bagong tirahan. Tara na! Ayos mga tol, nandito na kami sa bahay at sisimulan natin sa Black Mystery Tub. Marami ng gurami rito. Lagi ko silang nakikita at ang ganda ng lagay nila. Ang laki nitong isa. 3 nakuha natin. Naririnig nyo siguro ang paputok, ika-4 ng Hulyo ngayon. Ang laki! Wala pa akong nakita na kulay ginto na ganyan kalaki. Di ko alam kung ano yun. Siguro dahil sa Everglades, marami silang pagkain. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kalalaki. Astig tol, pangatlo na natin ito. Ang ganda, laki ng Jack Dempsey. Gusto ko maglagay ng Jack Dempsey dito kasi lumalaki talaga sila ng husto. Ayan yung isa. May baby pleko rin tayo dito. Ayan siya. Ito naman yung pangalawang Jack Dempsey. Ang huling isda na ilalagay natin sa Black Mystery Tub ay itong isda na to. Hindi ko alam kung anong klase ito. Sige, ayan na siya. Kailangan yung tulungan ako at sabihin kung ano yan sa mga komento.
Nakahuli tayo ng 2 malaking pulang isda at idadagdag natin sila dito. Dumami na ang pulang isda dito ngayon. Sana dumami pa sila. Pero tingin ko, parehong lalaki ang 2. Meron pa tayong isa dito. Sa tingin ko, African cichlid ito. Hindi ko alam eksakto, pero ganun hitsura niya. Kaya ilalagay natin sa cichlid pond. Ang ganda, tingnan niyo ang haba ng buntot niya. Sige mga tol, tingnan niyo ito. Nagtatangkang mag-video ako dito. Ito ang mga normal na crawfish na nahuli namin. Maraming nahuli natin kaya ilalagay sila sa Mota Turtle Pond na parang lugar ng pagpaparami ng pain. May mga convict cichlid din dito. Maraming molly dito at mabilis silang dumami. Pinakain ko ng molly ang vampire fish isang gabi at milapa niya ito. Papakita ko ngayon ng video. Kaya maganda talaga na makapagparami ng pain dito na magagamit ko para sa lahat ng isda ko. At meron tayong isang maliit na isda na ilalagay natin sa mini pond. Tapos may 2 pa tayong mga yon. Yung maliliit na axolotl, ilalagay natin sa aquarium natin. Tara na, tingnan nyo ang astig ng isdan to. Maliit at makulay, bagay sa mini pond. Sige mga tol, nandito na tayo sa loob. Ganito ang ginawa ko, ayos ba? Konti pa lang ang space para sa aquarium dahil di pa tapos ang fish room. Pag natapos na, magkakaroon ng tangke para sa mga axolotl doon. Ngayon, gusto ko silang ilagay sa lugar na nakikita at namomonitor ko sila. Kaya nilagay ko sila sa maliit na plastic na lalagyan na may butas. Naglagay ako ng maliit na bato doon kung gusto nilang maging salamander. Pero duda ako na gagawin nila. Ilang araw lang ito at ilalagay lang natin sila doon. Ang laki ng pagkakaiba, ang liit nitong isa. Ayan na, Mr. Axolotl. Ang cute niya. Tingnan mo siya sa baba, pati mga hasang nila. Astig! Umaon sila para huminga. Ang laki nitong isa. Ngayon, mukhang itong isa ay magiging butiki na rin sa lalong madaling panahon. Kaya may bato tayo doon sa loob. Ang astig niya. Nandyan na ang pangalawang axolotl. Inilipat ko ang bato para hindi sila maipit. Ang galing nila mga tol. Nagpaplano kaming pangalanan ng aming bagong mga axolotl.